na na Senado. Oo. Yung na hindi maitawid ang impeachment complaint sa Senado. I challenge everybody there. Mhm. Nako, Magdebate tayo kung ano. nako, nanghahamon ka na ngayon, Senator Franklin. Nako, nagbabago na ho ang tono nitong si dating Senate President Franklin Drilon. From mark my word, walang mangyayaring impeachment trial. Ngayon ho ay nakikiisa na siya doon sa mga individual na nananawagan na umpisahan na yung impeachment trial na yan sa Senado laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi siguro na-realize na nila na kung sakaring magkaroon ng bakbakan dyan sa trial na yan, mga DDS at mga loyalista ang magbabakbakan dyan sa impeachment trial na yan. Habang yung mga dilawan, bebuelo ho sila para sa 2028 presidential election. Akala ko bang mark my word, hindi tatawid from 19th to 20th Congress. Di ba? Yun yung mga narinig natin sa kanya sa mga nakalipas na interview niya. Pero ngayon, dapat umpisahan na yan. Sino ba nagsabi na hindi tatawid yan? Ang Senado ay isang continuing body. Naku, yariho tayo dyan. Dating Senate President Franklin Drilon, dyan ho kayo nadadali ng ating mga kababayan. Pabale-balentong ho kayo. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Eto na nga. Pasadahan muna natin na mabilisan to. Actually, kahapon pa ho natin nakita to. Ngayon, gusto nating hintayin yung mainstream media kung pipick upin itong mga ganitong klaseng balita. Kasi kung inyong matatandaan, nung mga nakalipas na buwan, pagka negatibo ang balita dito kay Pastor Apollo Kibuloy, mabilis pa sa alas 4, nakareport ho ang mainstream media. Yung tipong kahit ano pa yung balita, nasa Estados Unidos, nandito sa Pilipinas, basta negatibo yan, mabilis pa sa alas 4, talagang ibabalita ho yan ng mainstream media. Nasaan na ho ngayon yung mga maiingay na talagang binabanatan itong si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay doon sa mga pinagbasihang kaso niya sa Pilipinas na kaso sa Amerika. Kasi yung mga kaso niya dito sa Pilipinas, kinopya ho yan doon sa mga kaso niya sa Amerika. Yung mga human trafficking, money laundering, yan ang mga kaso na yan, yung pinagbasihan nun yan, yung mga isinampang kaso sa Amerika dito sa KOJC. Ngayon, ito ang matindi dito mga kababayan. Kaya pagka ang DOJ, di ba, bilib na bilib kayo sa Amerika, dapat kung ibinasura yan sa Amerika at yan ang pinagbasihan ng mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas, dapat ibasura din yung mga isinampang kaso sa kanya dito sa Pilipinas. Ito, mga kaso ng human trafficking at money laundering versus KOJC, Banoy's Administrator, ibinasura. Yariho kayo dyan. Para sa DOJ, paano ba yan? Ano ba yung mga isinampang kaso dito kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Yan ho yung mga isinampang kaso sa kanya. Ngayon, kung sa Estados Unidos, binasura na yung mga kaso na yan, ano pa ho bang ay sa bagay, no? Ano naman ho pala, hindi naman ho ebidensya pinagbabasihan ng administrasyon na to o noong mga kalaban nitong si Pastor Kibuloy kung ibabasura o hindi ibabasura yung mga kaso na yan. Ang pinagbabasihan ho nila kung gaano ba katindi ang pagsuporta nitong si Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Yun ho yun. Kung ikaw talagang masigasig, kagaya ng mga vlogger, talagang napakatindi kong sumuporta kay Tatay Digong, binabanatan niya, talagang tinatrabaho yan. Nakita nyo naman ho mga kababayan, kahit nakakulong yan si Pastor Kibuloy, talagang todo-todo ho yung suporta sa nung nagdaang eleksyon. Hanggang ngayon, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hintayin ho natin, aabangan ho natin kung ano magiging development dyan sa dyan sa pagbasura ng mga gawa-gawang kaso laban sa KOJC diyan sa Estados Unidos. Yung pagbasura na yan. Ngayon, tingnan mo natin kung anong magiging tugon. Hindi na ho natin hihintayin kasi panigurado ano ho yan political persecution ho ginagawa na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Matindi ho ang pagsuporta niya sa mga Duterte. Kaibigan ho niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ho niya nararanasan yan. Sa milyong-milyong mga mga miyembro niya sa KOJC, isang babae lang nagreklamo. Doon pa lang yung sa tingin natin, yung huwes, yung judge, mapapaisip na anak ng toko. Mahigit 8 million ang nito, ang miyembro nito. Kung talagang totoo itong mga sinasabi nitong alias Amanda na to, bakit siya lang, di ba? Ito pa matindi dito, pinasok ho ni Torre
yung kwarto ni Pastor Kibuloy, yung lahat ng kwarto doon, kung meron man silang natagpuan dyan na mga complainant, sa tingin nyo ho ba, hindi pa hawak ngayon ng DOJ niyan? Kaso ang problema, wala ho talaga. Yang Amanda na yan, nagpakasangkapan lamang ho kay Risa Hontiveros. At yung mga pinagsasabi nila dyan sa hearing nitong si Risa, yun ang ginamit nilang basihan dyan sa mga pagbanat nila ngayon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hey, yun na nga mga kababayan, rektaho muna tayo dito kay dito kay Senator Bongo, no, makaibalita ho tayo, nakita ho natin to post ito ni Pambansang Dalaga. Pakinggan ho natin kung ano yung mga sasabihin nitong si Senator Christopher Bongo dito sa kanyang ambush interview sa media kaugnay sa impeachment trial nitong si VP Sara. Eto, kayo na hong umusga dito ako panoorin ho natin. Ito. Ako nakita gano'n. I'll find out. I'll try to trace it. Pero kung meron, Sen, would you support such resolution? Would you support such resolution? Kung meron. Kailangan ko munang basahin. Pero sir, with or without that resolution, sir, pabor ba kayo o hindi na mag-convene pa ang Senado bilang impeachment court? Ano? Sorry? Opo, sabihin na natin walang resolution. Pero kayo, sir, pabor ba kayo, sangayon kayo na dapat mag-convene pa rin ang Senado bilang impeachment court before you adjourn? Kung ano po yung layon sa batas. Ano ba yun? Layon sa batas, kaya inaantay namin. Actually, nung June 3, but decision po ng aming Senate President dito, susunod lang naman po kami kung kailan po. And I'm willing. Kung ano daw sasabihin ng Senate President nila, susunod lang daw ho sila. Anak ng toka. Sen, kayo ay mga independent senator. Ang pagtayo niya, ano lang ho siya dyan. Kumbaga, siya lang yung nagli-lead, pero kayo pa rin ang nagdi-decision bilang isang body. Hindi lang ho siya. Pag nagsunod-sunuran ho kayo dyan kay Chis Escudero, para ho kayo nagsusunod-sunuran sa Malacanang. At ang manifesto na yan, o yung resolution na yan, na kumalat nung nakaraang linggo, na di umano talagang gugurgurin na yung impeachment na yan, kahit hindi nyo na ho hintayin, kahit hindi nyo nabasahin, kilala ho kayo bilang ika nga nakalinya sa mga Duterte. Kung ano man nasabihin nyo dyan, alam naman ho namin na hindi ho kayo pabor dyan sa impeachment na yan. Mas mainam na na lang, kumbaga klaro na lang sa mga makakarinig, makakakita ng inyong mga video na talagang kayo alam naman ho natin, maging si Senator Bato de la Rosa na talagang gawa-gawa. Kahit hindi na natin hintayin ang ebidensya, hindi na natin hintayin yung resolusyon. Kumbaga, ika nga sa mga nakakakilala kay VP Sara, at naniniwala ako, isa ho kayo sa mga individual na nakakakilala kay VP Sara. Kahit hindi na natin hintayin ang laman ng resolusyon o yung mga ebidensya ng prosecutor, hindi ho magnanakaw itong si Vice President Sara Duterte. Walang Duterteng magnanakaw. Yun ang ating sigurado dito. To work. Sabi ko nga, let's buckle down to work. Opo, sir, kasi ang schedule po sa June 3 is babasahin yung articles of impeachment and then magkukundi na kayo sa impeachment court. Hindi po kayo mag-object to that, sir. Ano po? Hindi po kayo mag-object doon. Sir, dun sa schedule on June 11 na babasahin ng mga congressman yung articles of impeachment and thereafter magkukundi kayo sa impeachment Kung court. ano po ang magiging desisyon ng Senado, this is a collegial body. Pwede magbotohan pa kayo dun, sir, kung magkukundi kayo on it. Kung kailangan magbotohan, di magbotohan tayo. At, let me correct, no? Gaya ng sinabi ko kanina, ayoko pong maging partial. Ibig sabihin, dapat po kami ay impartial po lahat ng judges. Kami po ay senator judge dito once we convene the impeachment court. So dapat pantay-pantay po kami. Hindi rin nun natin malaman, baka yan yung mga ganyang klaseng litanya ang advice sa kanya ng kanyang legal team na magpakita mo na ikaw ay independent hindi ka na nakalinya sa kung kanino man at impartial ka o partial ka o kung ano pa man yung advice sa kanya na pagka ikaw tinanong ng media, wala na, hintayin muna ebidensya o kung ano pa man.
Ano ewan ko kung paano siya bigyan ng payo ng kanyang legal team. Pero ang ating sigurado dito, mas gusto ko yung mga tayo nitong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kagaya ng ginawa niyang aksyon na mag-draft ng resolution na kung saan ibabasura na yung impeachment na yan. Kasi ano yan kung meron mang dalawang senador na nakakakilala kay VP Sara o sa mga Duterte, sa mga Duterte na, hindi na lang kay VP Sara, kayong dalawa ni Senator Bato de la Rosa yun. Hindi ko binabanatan si Senator Christopher Bongo. Baka number 1 senator yan, di ba? Hindi ko natin siya binabanatan dito. Pero kumbaga, sinusubukan lang natin abutin na yung pinanggagalingan ng kanyang mga salita na to. Pero sigurado lang ho natin dito, ikaw isa sa mga pinagkakatiwalaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Narinig mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano ka-stricto tong si VP Sara. Siguro kahit pa paano nakatrabaho mo si VP Sara bilang anak ng boss mo, marami kang naririnig-rinigan dito kay VP Sara. At sigurado ako, yung pagnanakaw, hindi isa dyan. Yun ang bubugbog siguro. Naririnig mo na banat yan kay VP, pero yung pagnanakaw, hindi ho yung ginagawa ni VP Sara. Isa ho kayo doon sa mga binibilang namin pagka nagkakaroon ng bilangan dyan sa impeachment trial na yan. Isa kayo doon sa mga senador na wala pang ebidensya, sigurado na namin na boboto kayo ng against i-acquit nyo itong si BP. Pero base sa mga sinasabi nyo, hindi ko alam sino nag-advise. So, sariling diskarte yan ng mga senador. Pero mas gusto ko yung diskarte nitong si Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, kahit pa paano itong si Manggagamit, di ba? Kahit pa paano at least vocal siya na tapusin na yung impeachment dahil gawa-gawa lang yung mga yan. Marami tayong problema, yun ang dapat nating pag-usapan. Ngayon parang sa paningin ng ating mga kababayan, hindi ko binabanatan, napakasabi ko binabanatan ko. Sinusubukan lang natin abutin o ano lang yan, baka gugulatin itong si Senator Christopher Bongo, yung ating mga kababayan sa Lunes, bigla siyang mag-move sa Senado na ibasura na yung impeachment trial na yan. Hindi ko natin alam. Number 1 senator yan. It will be evidence-based. Pero sir, handa po ba kayo for the impeachment trial in case na mangyari? O siyempre, lahat naman po kami dapat maghanda. Lahat ng senador dapat maging handa. Ayun daw, it would be evidence-based. Hindi ko alam, siguro, yung ibang mga senador, kahit na yung ebidensya medyo palsipikado, depende sa pag-appreciate nila. Pagka medyo di nila trip itong si BP Sara, malakas ang ebidensya. Pero tayo dito, kung tayo ang senador dito, ang tayo natin, kung ano yung tinatayuan ni Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, yan si Amy Marcos, yun ang ating tatayuan dito. Na hindi na dapat magpatuloy yung impeachment na yan. Ika nga dapat, di pa nag-uumpisa yan, tinatapos na. Yun. Yung wala nang latagan ng ebidensya kasi wala namang kwenta. Kasi ngayon, kung maglalatagan tayo ng ebidensya, kakalkalin natin yung confidential fund na yan, might as well nakalkalin natin lahat, pati sa presidente, pati sa mga mayor, at sa lahat ng government official na humihipo dyan sa confidential fund na yan. No? Hindi lang tong si Vice President Sara Duterte. Dapat lahatin na natin. Tsaka napakapangit tong president yan. No? Yung tipong pagka ikaw hindi napagtripan ka, humahawak ka ng confidential fund. Ang gagawin lang nila sa'yo, gagawan ka lang nila ng issue. Ngayon, dadaling ka nila sa Senado, sa House of Representatives, kakalkalin nila yung kung saan mo ginamit yung confidential fund na yan, kahit na yung paggamit mo tama naman, pero gahanapan nila ng butas para masiraan ka lamang. Yan hong mangyayari dyan. Kaya kung ako, government official at talagang alam mo na ikaw ang next in line, maghihinay ka pagka binigyan ka na yan. As much as possible, wag mo nang tanggapin. Ibalik mo dun sa nagbigay dahil sigurado, lang yan, binibait ka lang. Kagaya na nangyari dito kay VP. Buti na lang, hindi talaga magnanakaw itong si Vice President Sara Duterte. Pero kung magnanakaw lang ho talaga yan, sa tingin nyo ho ba, confidential fund lang ang problema ng ali na yan? Ang tagal hong naging mayor niyan sa Davao. Kung meron man siyang kabulastugan doon, lumabas na yung mga yan. Yan hong sigurado natin dyan. Hindi pa ho umabot sa House of Representatives, dyan sa committee ng House of Representatives.
malamang sa malamang, lahat ng pinaggastusan ni VP Sara ng mga pondo noong diyan sa Davao City, noong siya ay mayor, ngayong mga panahon na to, sa tingin ho natin, nakalkal na ho lahat nila yan. Wala lang ho silang nakitang mga ebidensya. Kaya yan ho ang kanilang ini-SS, yung confidential fund. Ang tagal hong mayor ni VP. Hindi lang naman ho siya ngayon naging vice president. Nag-mayor ho yan. Humawak din ho ng confidential fund yan. Bakit yan lang confidential fund na yan ang pinagdidiskitahan nila? Di ba? Bakit yan? Ang tagal niyang naging mayor, tagal niyang naging vice mayor. Bakit yan lang ang ibinabanat sa kanya? Kung talagang magnanakaw yan, marami na silang ebidensya noon pa man doon sa pagiging mayor at vice mayor niya. Dito sa bahagi ng video ho natin na to, rekta ho tayo dito kay dating Senate President Franklin Drilon. Nako, itong si Drilon, matindi ho ngayon itong si Drilon, talagang gigil na gigil ho siya. Gusto niya na hong umpisahan itong impeachment laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Panoorin ho natin ito, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Nasa linya po natin ngayon si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon. Alamin natin, ano ba ang tama? Pwede bang ipabasura agad ang isang impeachment, articles of impeachment laban sa sino mang impeachable official nang hindi pa nasisimulan ng trial? Yan. Magandang hapon po, Senate President Drilon. Live po kayo sa DCBB. Magandang hapon po. Good afternoon, Dueng. And Magandang Weng. hapon po. Maraming po sa salamat oras. po. Pakipaliwanag nga po yung Senate President. Pwede po bang mangyari yun? Is that allowed sa ilalim po ng saligang batas natin? Hindi po. Sa ilalim ng saligang batas, ang tungkulin ng Senado ay dinggin ang impeachment complaint. Nakalagay maliwanag sa saligang batas. Upon receipt, they shall hear it forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, immediately. Opo. So, hindi ko po maintindihan. Lahat po ito na sinasabi, hindi na pwedeng dinggin sa 20th Congress. Saan po galing yan? Wala pong basihan yan. Pangalawa, mas importante, yan po mga argumento ay wala nang ibang purpose kung hindi itago ang katotohanan sa pamamagitan ng mga technicalities na wala naman sa lugar. Kaya sa akin po, alam mo, kahit si Vice President Sara Duterte, sinasabi, dinggin na natin. Gusto kong maipaliwanag sa taong bayan kung ano lahat ito. Kaya sa kanya, pwede na. Hindi ko po maintindihan ito mga dating kasama sa Senado kung bakit lahat na technicalities ay nilaraise para lang po na hindi malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. At uulitin ko lang, wala pong basehan ang sinasabi nilang hindi pwedeng itawid sa 20th Congress. Dahilan po ang Senado ay tawag nating continuing body. Hindi naman Pero yung sinasabi niya sa mga nakalipas na interview niya, mark my word, walang mangyayaring impeachment trial. Pero ngayon, umpisahan na yan. Hayaan na nating magbakbakan ng mga Duterte at mga loyalista diyan sa trial na yan habang kami mga dilawan at pinklawan nasa sideline lang kami, di ba? Yun ang gusto ho nilang po mangyari. yan, hindi naman po yan tumitigil ang buhay. Ngayon, alam niyo po, yung impeachment court ay gaya po yan ng Korte Suprema. Ang pag nagpalit ng miyembro ng Korte Suprema dahil may nag-retire, may bagong na-appoint. Opo. Hindi ibig sabihin na yung bagong set of justices hindi po pwedeng dinggin yung mga pending cases dahil sa ang authorized na mag-hear ng kaso ay yung Court Suprema. Yan po ang isang body, hindi po yung mga individual na mga justices, kung hindi yung Supreme Court, yung collegial isang body po. Yan po ang magkaiba po yung collegial body, yun pong impeachment court. Magkaiba po yan doon sa mga miyembro ng impeachment court ng mga senator judges. Uulitin ko lang, hindi po magkapareho ang senator judges
at saka yung impeachment court. Magkaiba pong personality yan. Okay. Paano So, po kung sa ngayon, may pinapaikot na ni Senator Bato de la Rosa po yung draft resolution. Pag nakakuha po yun na sapat na bilang ng mga senador, tatayo ba yung ganong klase ng resolution, Senator, kung halimbawa po na i-present yun sa plenaryo? Yung Senado po ang magdesisyon diyan, yung mayoriya. Hindi mo po mapigil kung ano iboboto nila. Ngunit hindi ibig sabihin na pag binoto na nila, yun ang tama. Dahil in this particular case, pag binoto nila, mali. At saka yan po, ang binoto nila, ang equivalent ng pagboto nila, yung itatago natin, yung katotohanan. Okay. Senator President, kung halimbawa pong ituloy nila yung resolution ni Senator De La Rosa at tuloy ang aprubahan yan, ibig sabihin, mababasura yung complaint na walang trial, pwede po yung questionin sa Korte Suprema? Pwede. Dahilan po sa ating saligang batas, may kapangyarihan ang Korte Suprema upang baliktarin yung mga yung desisyon ng sino man sa gobyerno kung saan inabuso yung kapangyarihan. Mayroong grave abuse of authority, of discretion sa saligang batas. Ulitin ko lang, pag may grave abuse of discretion, kahit sino man sa pamahalaan ay pwede pong baliktarin ng Korte Suprema. May kapangyarihan po dyan ang ating hukuman. Kahit po sinasabing co-equal branch ng gobyerno? Opo, co-equal branch, co-equal branch nga, ngunit ulitin ko lang, bigyan ko lang ng din, Opo. maliwanag na maliwanag sa ating saligang batas na ang Korte Suprema ay mayroong kapangyarihang baliktarin yung mga desisyon na ginawa sa pag-aabuso ng kapangyarihan, grave abuse of discretion. Ito lang, Senator, yung kasi sinasabi dun ho sa resolusyon, kung yan po ay makumpirma, wala na ho kasing time para magkaroon pa ng deliberasyon. Unang-una, bakit nawalan po ng oras? Talagin ko kayo, bakit nawalan ng oras? Dahil po hindi nila kinalindar. Mayroon po kaming kasabihan sa batas, you cannot benefit from your own fault. Ibig sabihin, kung ikaw ang gumawa, hindi ka pwede magbenepisyo doon sa epekto ng ginawa mo na mali. So dito, bakit po hindi na nakalindar? Dahil hindi nila kinalindar. So, hindi nila kinalindar, tapos sabihin, lalako yung panahon. Pangalawa po, sino nagsabi na hindi pwedeng talakayin yan sa susunod na Senado? Oo. Yung na hindi maitawid ang impeachment complaint sa Senado. I challenge everybody there. Magdebate tayo kung ano. Nako, nang hahamon ka na ngayon, Senator Franklin. Anak ng toko, akala ko bang walang, mark my word, walang impeachment trial na mangyayari. Ngayon nakikipagdebate ka na para lang masabi na talagang dapat magkaroon ng ganyan. Yan ang sinasabi natin, ha? Kaya wag ko kayo magsalita ng tapos. Nag-meeting ho sila mga nakalipas na araw, UP, College of Law, Lasal, ano pa yung isang universidad, basta yung Simbahang Katolika, lahat nagtutulong-tulong. Meron pang nanghihikayat na lumabas tayo sa kalye para magkilos protesta dyan sa impeachment laban kay BP Sara. Pambihira. Gusto nyo pa talagang idaan sa brute force. Lumabas na nga yung mga survey, nakalahati sa sambayan ng Pilipino. Walang nakikitang pakinabang dyan sa impeachment na yan. Impeachment? Ano bang pinagbasihan ng impeachment? Alin, yung confidential fund? Hindi natin kakalkalin yung confidential fund ni Marcos Jr.? Ganun na lang yon. O yung liquidation by certification ng mga congressman, hindi kayo na-curious kung saan nila pinagdadala yung perang binibigay natin sa kanila? Yung flood control, sino mga nakinabang dyan? Sino yung mga contractor na gumawa ng mga falsipikadong flood control? Yung GAA issue, yung BICAM issue, yung PhilHealth issue, corruption issue, wala. Basta ang target lang talaga ma-impeach si BP Sara. Pambihira naman. Kaya kayo walang nakukuha respeto sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga kabalbalan nyo na Anong basihan nyo na sinasabi nyo hindi pwedeng talakayin doon sa susunod na Kongreso?
sa saligang batas natin, ang tungkulin ng Senado is to hear forthwith the complaint. So, hindi po tama at sa akin mali po na hindi pwedeng dinggin ng susunod ng Kongreso. Okay, so halimbawa po tumawid na. Ang sinasabi pa na dati ni Senator President sa Chis Escudero yung baka pwedeng pagbotohan ng susunod na Kongreso kung tatalakayin nila o hindi. Pwede ba yung Senator? Hindi. Ito ay ang impeachment complaint ay final dito sa 19th Congress. Mayroong tungkulin at constitutional obligasyon ang 19th Congress, ang Senado, upang talakayin itong impeachment complaint. Ngayon, kung hindi matapos, yan po ay tatawid sa 20th Congress. Hindi po ako naniniwala na kailangan pagbubotohan ulit. Dahilan sa yan po ay nasa Kongreso na at ang tungkulin ng Kongreso, hindi po pagbubotohan kung hindi dinggin hanggang matapos to hear forthwith. Wala pong sinasabi. Ibig nang sabihin, pwede nilang baliwalain ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagboto. Opo. Sir, dun pa sa mga previous impeachment natin, like halimbawa kay dating Pangulong Erap, kay Margarita Gutierrez, kay Mercedes Gutierrez, at kay dating Chief Justice Corona, may tumawid ba ng Congress doon o hindi? Para Wala. 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 Nandun ako. Yes, opo. I was there in all of those. Correct. So, wala tayong precedent nito. Ito ang magiging parang first in history kung sakali na may tatawid po ng bagong Congress. Tama po yan. This is the first thing. Wala po nung nakaraang impeachments. One for the books ito kasi nagkabitin. Sabi kasi ni Senate President, kasi tinanggan ng Kamara yan eh. Ilang buwan nilang inupuan yan tapos ngayon mamadaliin kami. Pero ang importante, ang katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan sa ilalim ng mga technicalities. Okay, kung matutuloy ho, Hindi. Tinatanong kong katotohanan. Alin? Yung 125 million? Yun ang katotohanan? Yung 4.654 billion, walang katotohanan doon. Yung flood control issue, walang katotohanan. Di natin hahanapin katotohanan. Yung BICAM report, walang katotohanan. Di natin hahanapin katotohanan. Doon sa issue ng GAA, walang katotohanan. Yung sa issue ng PhilHealth, di natin hahanapin ng katotohanan. Kung saan napunta yung mga pondo na yon? Dito lang sa 125 million, partida. Pinambaya doon sa mga congressman na pumirma, tag 150 million. Di natin hahanapin ang katotohanan? Pambihira naman Senator Frank. Tumataas na pa mo yung respeto ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Binababoy nyo na naman imahe nyo kung nyari hanggang sa susunod ho na tawag rito sa susunod na Kongreso, gaano ho ba katagal itong impeachment trial, Senate President? Yung period po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court. Ang impeachment court siya ang magpapasya kung gaano kadalas ang pagdinig ng kaso. Oh, hindi. Araw-araw pwede. Yes. Araw-araw, okay. Opo. Pero wala ho yan, kunyari, kasi yung sinasabi kasi wala na silang natitira at 6 na plenary session na lamang natitira at mag-a-adjourn na by June 13. Opo. So itong mga days na to, sa inyong palagay, kung gusto man ituloy ito, sapat pa ho ba ang 2 linggo para magkaroon ng impeachment trial o hindi na lang? Kung talagang gugustuhin, Maghapon magdamag yun, Senator. maghapon, mula alas 8 ng umaga Oo. hanggang alas 12 ng tanghali, mag-lunch break alas 2 ng hapon hanggang alas 10. Huwag mo namang sabihin hindi po matatapos yan. Kakayanin kung kakayanin. Ano po. Kaya Opo. lang kasi mag-a-adjourn sila in 6 days, Senator Tapos ang Opo. balik na ay yung sa SONA ni Presidenta ng July 28. So talagang kapos na kapos daw. Tapos may Hindi, pang priority teka. agenda. Teka, ang buhay ng 19th Congress ay hanggang Hunyo at 30. Yes. June 30 ang last session, ang last day of the Congress. Yung session sa kalendaryo nila Yes. hanggang June 11 lang. Ngunit ang life ng Kongreso, ang 19th Congress ay hanggang June 30. Kaya Okay. pwede po
impeachment trial mula ngayon hanggang Oo. June 30. 30. Yes, pwede kasi pala nga hindi yan. naman Oo. legislation itong gagawin nila, kundi constitutional mandate na impeachment trial. Tama po yan. Yun. Parang may magkaroon ng parang tinatawag na special session ba yan? Hindi, pa, O wala? kailangan ba Iba? ng magpatawag ng special Ganito session? Hindi, po. di ba? Pwede Oo. po. Ganito, pag nag-session sila, obligasyon nilang buuhin yung impeachment court. Pag nabuo na, may sariling buhay yung impeachment court, hindi kailangan ng special session. Dahil sa tuloy-tuloy sila pagtrabaho. Yun. Oh, pero hanggang June 30 lang. Hanggang June 30 lang. Hanggang doon. Well, doon lang. yung Kongreso, pero pwede pong tumawid hanggang umpisa ng July Oo. dahilan po sa ang impeachment trial ay dapat tapusin at wala pong sinasabi ang ating saligang batas na yung mga kasong pending at the end of June hindi na pwedeng talakayin sa susunod na buwan Opo. o sunod na Kongreso. Ulitin ko lang, Opo. magkaiba po yung ang members ng impeachment court sa impeachment court, magkaiba po yan. Kagaya ng Supreme Court din, magkaiba yung korte at saka yung mga justices. So ganun din, magkaiba yung impeachment court at saka senator judges. Pwede po mag-iba ang komposisyon ng impeachment court, but the impeachment court as a legal entity stays. Paano po kung ano, dahil nga ito ay first in history natin, Senator, na may tatawid na impeachment case, hindi po ba? Paano kung tanggihan ng next Congress? Kung paano ko? Halimbawa, sabihin ng next Congress na tapos na yan noong 19 Congress, hindi na amin ito. Pwede po dalhin sa Husgado at sa Korte Suprema ganong klaseng desisyon na iyan po abuso sa kapangyarihan. Abuse of discretion. Ayun na nga mga kababayan, talagang itong si dating Senate President Franklin Drilon, gumugusto na rin ho talaga siya ngayon ng impeachment. Pero dati, mark my word, walang impeachment, walang bilang, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ngayon, dapat tumawid, dapat umpisahan at kayang tapusin yan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malinat ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.